Kamusta mga ka-farming? This is Crayfish Corner PH, ang inyong kasangga sa crayfish farming. Noong nakaraan nga, pinakita ko at pinaliwanag sa inyo ang pag-acclimate ko sa mga kraylings. Ngayon, dito naman tayo sa ating mga breeders. Dahil ilan pa rin nga sa ating mga ka-farming ay namamatayan pa rin ng breeders, wala pa ngang 24 hours or 5 days simula nang dumating sa kanila ay namamatay na nga ang mga ito. At minsan, hindi nga may iwasan na masisi si supplier o si seller. Pero normal lang naman yon. Ang importante, alam mo ang quality ng iyong mga alaga. Sa pag-a-acclimate ko pala, ganito ang ginagamit ko sa pagsalin ng tubig para pwede ko lang i-adjust yung lakas at hina ng tubig. Pagkadating nga sa'yo ng mga breeders, ang una mong gagawin ay tignan mo kung buhay pa ba ang mga ito. At pwede na natin salinan ng pakunti-kunting tubig sa loob ng 45 minutes to 1 hour. Itong tubig pala na isinasalin ko ay galing sa aquarium na paglilipatan niya. At yung tubig naman na nasa aquarium ay in-stock ko pa yan ng 7 days para siguradong wala ng chlorine bago ko nilagyan ito ng mga isda. Pakunti-kunting tubig nga lang isasalin natin sa ating mga breeders sa loob ng 1 oras bago natin tuluyang pakawalan sa kanilang mga aquarium. Alam niyo ba ka-farming na mas mabilis ma-water shock ang ating mga breeders kaysa sa craylings? Dahil nga mas matagal na nabuhay ang ating mga breeders ay may nakasanayan na silang environment kumpara sa ating mga craylings. Pero pagdating naman sa temperatura ay pareho silang sensitive. Kaya umaga o gabi ako nag-a-acclimate. Kung ganitong acclimation naman ang gagawin nyo, ay mainam pa rin na paunti-unting patakan ng tubig bago ito tuluyang pakawalan sa kanilang mga aquarium. Dahil kahit 1 oras pang nakalutang yan, water shock pa rin yan at mamamatay. Yun lang, like, share, comment down below ang inyo pang mga katanungan, then follow and subscribe na para din updated kayo sa susunod kong i-upload na video at marami pa kayong matututunan sa crayfish farming.